Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay muna tayo ng ating word of the day at sagutin natin ang katanungan na to. Ang sabi dito, in SARA model, which of the following below is referring to the pinpoint the root causes of the problem? Okay? Saan daw dito sa baba? No? Sa ating SARA model po natin, ito po ay isang kumbaga, ginagamit natin for the community problem para masolve po natin yung mga problema sa community. Ginagamitan po natin ang SARA model. Pero ang tinatanong po sa atin dito, saan po ba sa SARA model yung tumutukoy sa root causes of the problem? Ibig sabihin, yung kanyang target is to pinpoint the root causes of the problem. Letter A is scanning. Letter B, analyze. Letter C, response. Letter D, assessment. Okay, now, unang-una sa lahat, class, so tandaan natin, yung ating SARA model stands for, yan po yan. S stands for scanning, analyze, response, at assessment. Always remember, yung dulo, assessment yan. Kasi dalawa yung letter A niya eh. Okay? Now, pag sinabing scanning class, tandaan natin, ito yung pagkakataon na kung saan ang ating officer is nag-identify pa lang. Tapos niyang mag-identify, ipaprioritize niya ngayon kung ano yung una niyang i-respond or ano yung unang isusolve niyang crime or problem na sa community. For example, may nag-report dito na may gambling daw. O sa kabila naman, may nag-report din na which is may nakaw. So ngayon, ikaw as police officer, ina-identify niya if totoo ba yung mga nare-report, that is called scanning. As well as, after niya malaman na totoo nga yun, is nagpa-prioritize siya. Saan ba yung uunahin natin? Let's consider, tawag natin doon is scanning pa yan. Kasi after na nun class, doon na kung tinitingnan nila is kung ano ba yung sanhi, ano ba yung root causes of the problem, that is considered pasok yan sa analyze. So the correct answer natin dito is yung bravo natin. And syempre, kapag pumunta na sila, nag-execute na sila ng kanilang plano, okay, punta na sa community para sugpuin na yung mga nasabing problem, that is called response na tawag doon. From the word itself, response. And syempre, after magkaroon ng response, papasok naman yung ating assessment. Pag-assessment, that is called evaluation na yan eh. Ibig sabihin, in-assess na natin, in-evaluate na natin kung gaano nga ba ka-effective yung ating ginawang response. Yan, para malaman natin kung epektibo ba siya o hindi. Para pag hindi siya epektibo, sa susunod na mangyayari is magdagdag tayo or kumbaga iibahin naman natin yung ating pamamaraan. That is considered assessment. Kasi assessment, evaluation na lang, panghuli yan eh. Okay, so yun. The correct answer natin dito, class, is walang iba kundi yung analyze. Kasi pinpoint the root causes of the problem. And syempre, ito pa din ang inyong code, your Mr. Word of the Day, the Master Human Philosopher sa CBRC National Lecturer and Registered Criminologist. Nasasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng basusya at tsamba. Basusya, basa, sulat, and share, sabi ng tsamba, tiyaga, sipag, at manalangin bawat araw. Thank you so much. God bless you.